Nakatiwangwang ngayon ang isang dike rehabilitation project sa Plaridel, Bulacan matapos pumutok ang issue sa mga katiwalian umano sa flood control. Nangangamba ang mga nakatira roon sa posibleng panganib na maaaring idulot nito. Ang exclusive agenda report hatid ni Hannah T. mula sa Plaridel, Bulacan. Hannah, ano pa ang kwento ng mga residente dyan sa naiwang proyekto? Bakit naman naiwan yung proyektong yan? Nako Pinky, hindi bahain itong lumang bayan ng Plaridel dito sa Bulacan. Pero pangamba nila, sakaling hindi matapos itong construction na anilay this month lang daw nangyari, baka mangyari na itong hindi nila inaasahang pagbaha sa kanilang lugar. Nakalatag na sheet piles, mga materyales at hindi pa nagagalaw na makinarya. Ilan yan sa sumalubong sa Bilyonaryo News Channel team nang bisitahin namin ang isang site dito sa Plaridel, Bulacan. Ayon sa isang reliable source ng BNC, naiwan ang butas sa isang dike na dapat sanay proteksyon laban sa pagbaha. Iniwan umano ito ng Wawaw Builders dahil hindi na raw sila makakasingil matapos unang sumabit ang pangalan sa mga anomalya sa flood control projects. Dahil dito, ayon sa source, binabantayan ng mga mayor ng Plaridel at Pulilan ang sitwasyon. Ang project ay para sa Angat River na ilog sa pagitan ng dalawang lugar. Kapag hindi agad naayos ang dike, posibleng malubog sa baha ang magkabilang bayan. Ganito rin ang concern ni Nanay Edna na dekada ng residente sa lugar. Ayos lang mabuti para walang masyadong maapektuhan. Pagka yan hindi masasaraan at tumaas ang tubig, malamang lahat kami dito maapektuhan. Ayon sa mga residente, nitong buwan lang umano sinimulan maglatag ng equipment doon, kaya nagtataka sila kung bakit bigla itong naiwan. Dinatnan namin ng ilang construction workers sa site, pero tumanggi silang magbigay ng panayam. Last week lang daw sila naatasang magtrabaho rito at hindi nila kilala kung sino ang contractor. Na-recruit lang din daw kasi sila ng kapwa worker. Inatasan silang ayusin ang slope ng nasabing butas at anila, nasa around 1 month daw silang nakatoka roon. Ang Wawaw Builders ay top 12 sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na kumorner sa 20% ng flood control project sa bansa mula July 2022 hanggang May 2025. Una nang nandiri si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada matapos makumpirma ang ghost flood control projects sa ilang area sa Bulacan. Ilan dito, Wawaw Builders umano ang kontratista, ayon sa DPWH. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Tinutukan din ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech last week ang Bulacan na anyay may pinaka-notorious case studies pagdating sa flood control projects. Tuloy-tuloy na po tayo sa usapang guni-guni sa mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Nasabi ko nga kanina ay ang pinaka-notorious sa aming mga case studies na sa ulat na rin ng mga taga DPWH officials at insiders at ilang contractors ay minumulto ng humigit kumulang 30 guni-guning proyekto. Ang General Manager ng Wawaw Builders ay si Mark Alan Arevalo na isa sa hahainan ng sabina para mapilitang sumipot sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing kasama ang 7 iba pang contractors na absent sa unang pagdinig. Base sa mga dokumentong nakalap ng BNC, daan-daang milyong piso na ang naipaubaya sa Wawaw Builders para sa flood control project sa Bulacan. Kabilang dito ang halos 47 million pesos sa Pulilan na sinimula noong 2023. May mga proyekto rin na umaabot ng 92 hanggang 96 million pesos sa Plaridel at Pulilan. At base sa abstract of bids, palaging nananalo ang Wawaw laban sa iba pang contractors. Ang mga dokumento ay pinirmahan ni District Engineer Henry Alcantara na ngayon nasa floating status matapos harangin ni Bunuan ang dapat sanay promotion niya bilang Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A nitong Hunyo. Ang Bulacan ang isa sa may pinakamaraming flood control projects sa Pilipinas at pang-anim ito sa mga probinsya sa bansa na madalas binabaha.
Pinky, sa ngayon, wala pa tayong update kung sino na nga yung contractor doon sa nasabing site at hanggang ngayon, hinihingi pa rin natin yung panig ng Wawaw Builders. Pinky. Hana, para lang malinaw, no? Ang report mo, sinasabi mo kanina na may sira yung dike, hindi ba? May butas. Oo. Yes, Pinky. Yung construction kasi dapat na yun ay para doon sa slope na ginawa nga or naiwan nitong nasabing Wawaw Builders doon sa site. At ayon doon sa ating source, naiwan nila itong butas na ito na dapat sana ay kanilang aayusin dahil nga nagkaroon ng pasabog nitong buwan tungkol sa Ghost Flood Control Projects kung saan inuugnay itong Wawaw Builders. Pinky. So malinaw na dapat aayusin nila yung butas. Hindi ba? Tama ba ang aking pagkaintindi na dapat ayusin yan ng Wawaw? Yes, Pinky, tama. Sa ngayon, hindi pa kasi kinokompirma ng mga construction worker kung sino nga yung contractor nila, kung mananatili bang Wawaw Builders itong nasa site o iba na ba sila na contractor na hinintay nga natin hanggang ngayong hapon pero wala pang sagot itong nasabing kumpanya. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Hannah T. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Plaridel, Bulacan.